Bagamat sentro ng kalakalan at komersyo ang probinsya ng Romblon, aminado ang lokal na pamahalaan ng Odyongan na malaking hamon pa rin ang pagpapalakas ng healthcare system sa munisipalidad. Kung bakit, alamin sa ulat ni Bien Manalo. Breathtaking na tanawin, IG-worthy sceneries at mayamang tradisyon at kultura. Talagang hindi magpapahuli dyan ang munisipalidad ng Odyongan sa Romblon. Ang Odyongan ay isang first-class coastal municipality na matatagpuan sa Tablas Island. Sentro ito ng edukasyon, kalakalan at komersyo sa probinsya. Sa talaan ng Philippine Statistics Authority o PSA, halos 50,000 ang populasyon dito. Bumubuo ito ng halos 16% ng populasyon ng Romblon at mahigit 1% sa kabuuang populasyon ng rehiyon ng Mimaropa. May 25 barangay ang Odyongan na karamihan ay isla. Bagamat maunlad ang ekonomiya at sentro ng komersyalismo, aminado ang lokal na pamahalaan na hamon pa rin sa kanila ang pagpapalakas ng healthcare system sa munisipalidad. Katunayan, noong nakaraang taon lang din nasimulan ang konsulta program at iba pang benepisyo ng PhilHealth sa Odyongan. Noong nakaraang taon lang din na-accredit ng DOH ang kanilang Rural Health Unit. Wala pa po kaming PhilHealth consulta before that because papalit-palit po yung doctors and you need to have a doctor to be accredited. Ang goal po talaga namin, maging primary care facility na licensed po talaga. Isa rin sa hamon sa kanilang healthcare ang referral system. Sa ngayon kasi, nasa level 1 pa lang ang Romblon Provincial Hospital at kinakailangan pang tumawid ng dagat papunta sa mga ospital na level 2 at level 3 accredited. At mas lalong pasakit kung nasa severe cases o malalang kondisyon na ang pasyente. Dahil dito, pinaiigting nila ang preventive care at purok kalusugan. Nagsasagawa rin sila ng teleconsultation bukod sa personal na konsultasyon sa mga barangay. Sa ngayon ay may 3 full-time doctors sa Odyongan. Umabot na sa mahigit 6,000 pasyente ang naserbisyuhan ng RHU simula Enero. Karamihan sa mga pasyente ay dahil sa kagat ng hayop, hypertension, diabetes at infectious diseases. Wala man po kaming konsulta at that time. Nagkakandak pa rin po yung aming mga BHWs, ang aming mga nurses, midwives ng risk assessment. We also try to coordinate and improve our health services. So katulad po yung ating mga ultrasound, yung ating laboratory. So we're in the process of making sure that all our hospitals have the necessary equipment. Samantala, suportado naman ng pamahalaang panlalawigan ng Romblon ang ginawang pag-aaral ng isang universidad at pharmaceutical company sa pagkakaroon ng malinaw na gabay, technical support at intergovernmental coordination mula sa mga ahensya ng gobyerno. Ito'y para matiyak na epektibong nagagamita ang pondong inilalaan sa mga serbisyong pangkalusugan na mapakikinabangan ng mga mamamayan. Kasi po, 2023 yung study. So maganda nga na later on the study can show 2024, 2025 and then onwards. Accredit lang ulit kami sa PhilHealth nitong latter part ng 2024. Meron po tayo yung sa primary care, meron po yung sa TB dots, yung sa tuberculosis, and then yung sa birthing facility which we're very proud na finally na-accredit na. Bagamat nasa ilalim ng provincial government ang mga ospital sa Romblon, gumagawa na ng hakbang ang pamunuan para maipatupad din ang zero balance billing na isa sa mga inisyatibo ng gobyerno sa pagkamit ng universal healthcare. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.